Good day mga ka-sports natin dyan. Kahapon nga ay nagpakitang gila si Cici Rondina at itong si Bernadette Fons. Maganda ang bakbakan kahapon ng Creamline Cool Smashers versus nga sa Choco Mucho Flying Titans. Naging mainit nga ang labanan nila kahapon kung saan nga nag-stand out talaga ang nasabi nating team ng CCS. At syempre mga ka-sports, kahit sabihin natin na talagang matagal na naghimik itong si Fons, ngayon nagpakita na nga siya ng gilas at naungusan niya pa nga si Cici Rondina. Ngayon naman ating pag-uusapan, saan ba nagkulang ang kupunan ni Cici Rondina? Sapagkat karamihan nga ngayon ng netizen, dahil kahit buhat na buhat nga ni Cici Rondina ang team, ay sinisisi pa rin siya. Maging si Boss D nga ay sinisisi rin na tuda muna naman daw ang kanyang mga set. Saan ba talaga nagkulang ang kupunan ng Choco Mucho? Yan ang ating pag-uusapan kung bakit sila natalo ng Creamline Cool Smashers kahit no G Amazing ito. Alamin ang buong detalye. Kung bago ka muna sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe. I-click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issue pagdating sa volleyball. Susunod na. Drop it. Narito nga kahapon ang starting lineups ng Choco Mucho Flying Titans: Cici Rondina, Caitlin Duray, Maddie Madayag, Cherry Nunag, Boss Dina Wong, Des Cheng at si Tang Ponce. Kung saan mga ka-sports natin dyan ay talagang nakipagbakbakan nga sila sa kanilang sister team. At syempre pinangunahan rin yan ng ating Kyle Negrito, Pangs Panaga, Michelle Gumabaw, Risa Sato, Gemma Galanza, Tots Carlos, at ang libero naman walang iba kundi ang ating Ella De Jesus. Maganda ang galawan kahapon ng Creamline Cool Smashers. Kahit sabihin natin na wala nga si G Amazing, ay naipanalo pa nga nila ang laban. At marami pa nga ang na-surprise na mga fans. Kahit ang Choco Mucho talaga ay hindi sila makapaniwala na natalo sila kahit no Alyssa Valdez at no Tots Carlos sa loob ng court, dahil ang binabad nga walang iba kundi ang ating Bernadette Fons. At nagpakitang gilas nga to si Fons, maging si Michelle Gumabaw ay isa sa mga top scorer dito sa Creamline Cool Smashers. Talagang binalasa talaga ni Coach Sherwin Meneses ang kanyang team, at masasabi talaga natin na napakagaling talaga na coach ng ating Meneses, dahil sa ganda lang nilaro kahapon ng Creamline, kung kaya napataob nga nila ang Choco Mucho. Saan nagkulang ang Choco Mucho Flying Titans? Sapagkat nagsisisihan na naman ngayon ng ibang mga fans at ibang mga netizen. Narito nga ang mga dahilan. Unahin na natin dyan ang middle blocker posisyon ng Choco Mucho, Maddie Madayag. Isa nga si Maddie Madayag sa masasabi natin veterana na sa Choco Mucho, at nagkaroon pa nga siya ng award na Best Middle Blocker sa International. Pero pagdating nga dito sa Pilipinas ay mukhang inalat nga itong si Maddie Madayag, kung kaya nga inilabas nga siya ni Coach Dante Alensunurin, at ang ipinalit nga sa kanya ay si Aduke Ogunsanya. Kung saan naman mga ka-sports natin dyan ay ang isinab naman sa kanya, magaling naman talaga si Aduke. Pero mga ka-sports, sa time na laban kahapon ay sobrang error niya rin, maging kanya mga spike at ang kanyang mga services ay madalas ngang lumabas. Kung kaya nga talagang natalo sila ng Choco Mucho, dahil madalas nga magka-error ang kanilang mga middle blocker position. At pangatlo pa mga ka-sports natin dyan sa mga naging dahilan kung bakit sila natalo, ay sinisisi pa rin ng mga netizen, walang iba kundi si Cherry Nunag. Bagamat mga ka-sports natin dyan, masasabi talaga natin na super galing rin ni Cherry Nunag, dahil ang kanyang mga spike at ang kanyang mga atake talaga ay sobrang baon na baon nga, at kita natin na hindi rin siya mahuli-huli ng Creamline Cool Smashers at hindi nga siya mablock masyado, kung kaya nakakalusot talaga ang mga spike ni Cherry Nunag, dahil nga talagang magaling naman si Cherry Nunag. Pero kahit ang kanyang angking kagalingan ay hindi pa rin ito naging sapat para maipanalo nga nila ang laban kahapon, sapagkat kapansin-pansin talaga ng mga netizen na sobrang daming ang error ni Cherry Nunag, at ang kanyang mga services ay panay nga talagang lumalabas.
So kaya kahit sabihin natin na magaling si Cherry Nunag bilang middle blocker at magaling ang kanyang mga atake at nakakapuntos siya, nababaliwala rin ito dahil nga sa kanyang mga services error. Kung kaya nga mga ka-sports natin dyan, isa rin sa mga naging factor kung kaya natalo nga sila mga ka-sports. At eto pa ang isa sa mga sinisisi pa mga ka-sports natin dyan, walang iba kundi ang ating Tang Ponce. Hindi nga rin nakaligtas si Ponce na libero nga ng Choco Mucho kung saan siya nga ang ibinabad. Marami nga nagsasabi mga ka-sports natin dyan na bakit daw hindi si Lazaro Revilla ang ipinasok sa loob ng court dahil nga nagkakalat daw itong si Tang Ponce ayon yan sa mga netizen. At isa nga talaga siya sa mga sinisisi rin dahil pangit daw di umano ang first ball nga ng Choco Mucho kung kaya hindi rin makapag-set ng maayos si Boss Dina Wong. At syempre hindi lang dyan si Tang Ponce ang sinisisi ng mga netizen, kahit nga ang ating superstar na magaling rin at sikat na si Boss Dina Wong ay sinisisi pa rin ng mga netizen. Grabe talaga ang mga sisihan ngayon ng mga ibang nanonood. Akala nyo sila magagaling maglaro. Grabe nga ngayon mga ka-sports natin dyan ang mga pambabash naman kay Dina Wong ng mga netizen at sinasabihan nga na mataas daw ang mga set nito at kinukumpara pa nga siya kay Kyle Negrito. At sobra nga mga maraming nababasa ako na sinasabihan nga ngayon si Boss Dina Wong na bumalik na daw ang kanyang pagsiset na to the moon. Grabe mga ka-sports natin dyan ang mga netizen. Talagang pinuputakti at inaatake na naman nga ngayon ng mga bashers ang ating Boss Dina Wong. Ganoon naman talaga mga ka-sports natin dyan. Syempre kung pangit nga ang first ball, hindi naman talaga makakapag-set ng maayos si Boss D sapagkat naghabol nga siya ng bola. Kaya sana ay huwag na ninyong sisihin si Boss Dina Wong. Magaling yan si Boss Dina Wong, sadyang mas ginalingan lang kahapon ng Creamline Cool Smashers. At isa pa mga ka-sports natin dyan na sana huwag na natin sisihin pa ang bawat mga players kung sila ay natatalo. May mga dahilan talaga ang bawat team kung ba't sila natatalo, pero yung ibabash sana sila ay huwag na sana. Gaya nga nito, si Wong at Ponce po sisihin mo. Buhat na buhat ni Sisi at Kate ang Choco Mucho mo. Sila lang naka double digits. Marami kasi ngayon mga netizen rin mga ka-sports na sinisisi rin si Caitlin Buray at itong si Sisi Rundina kung bakit natalo. Pero sabi naman ng mga netizen, si Wong daw ang nagka-problema at si Ponce. Grabe talaga mga netizen, o akala nyo sila ang mga magagaling talaga maglaro. Hirit pa nga ng isang netizen, sabi niya, setter ang basang-basa, hahaha. Basang-basa daw ang mga set ng ating Boss D kung kaya nga sila natalo. Yan ang sabi naman ng isang netizen. Samantalang pinagtanggol naman si Boss D ng kanyang mga fans at sinabi niya, ganyan naman yung mga basher. Kapag natatalo ang Choco Mucho Flying Titans, kay Wong sinisisi. Si Wong lang ba players ng Choco Mucho Flying Titans? Yan ang kanyang sabi. Marami rin mga ka-sports natin dyan na nagtatanggol din kay Boss Dina Wong. At naniniwala nga sila mga ka-sports natin dyan na magaling talagang setter ang ating Boss Dina Wong dahil may napatunayan na sila sa international. Gayun pa man mga ka-sports, natalo man sila ng Creamline Cool Smashers. Unang laban pa lang naman to ng ating Choco Mucho Flying Titans at marami pang mga susunod na laban. At titingnan natin kung sa susunod na laban ay manalo na ang Choco Mucho. Sana ay tigilan ninyo ang pambabash sa Choco Mucho players, lalo higit sa ating Boss Dina Wong. Magagaling yan. Sadya talagang malakas lang ang Creamline. Yan muna ang pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball. At para hindi ka mahuli sa lahat ng issue at mga update pagdating sa larangan ng volleyball, subscribe na. Thank you so much. God bless.